Yan mga idol, good afternoon. Good afternoon. Sana samahan niyo ako ulit sa maikli sandali nitong ating programa. Meron lang tayong ilang liliwanagin mga idol tungkol sa nangyaring kaso kay Ginoong Marcoleta. Alam niyo ba mga idol, yung kaso ni Marcoleta tungkol sa plunder, merong isang abogado na nagpaliwanag tungkol dyan. Napanood natin sa kanyang video na yung plunder, marami ang kahulugan o yung tinatawag na provision na dapat alamin. At isa sa mga provision pala dyan para mauwi sa plunder, yung donation ng pribadong sektor man yan o ano man yan sa isang kandidato na tumatakbo, yan kung yan galing sa ingotten wealth. O kaya naman yan persahang hiningi o kaya naman kaba ng bayan na kanyang ginamit para sa kanyang kandidatura. Pero kung yan kusang loob na dinonate para sa kanya, hindi maaaring pumasok sa plunder yung kaso. Maliban na lang, ayon doon sa nagpaliwanag, kung kasalukuyang nasa larangan pa siya ng serbisyo publiko bilang public official, ay maaaring pumasok sa plunder yung i-donate sa kanya ng kung sino man yung nag-donate. Dahil kasi nga, sa pangyayari, ang nasilip pala kay Ginoong Marcoleta tungkol doon sa kanyang donation na tinanggap, at siya naman mismo aminado na tumanggap siya, yun kung siya ay kasalukuyan na sa larangan pa ng serbisyo, pwedeng pumasok ng plunder kasi nga sa mga public official pala, hindi ka basta-basta pala dapat tatanggap ng donation sa panahon ng iyong panunungkulan dahil maaaring magkaroon ito ng hindi magandang kahihinatnan. Nung palang mag-donate, yung nag-donate kay Marcoleta sa panahon pa pala yan ng kanyang panunungkulan bilang kongresista o congressman. Kaya yan daw, ayon doon sa nagpaliwanag, pwede pumasok ng plunder. Bagamat tumatakbo siya bilang senador, hindi pa pala tapos yung kanyang panunungkulan bilang congressman. Although malapit na yung campaign period para sa pangangampanya sa pagkasenador, dapat pala yun, inantay niya muna na mawala siya sa larangan ng serbisyo bilang kongresista. Inantay niya muna sana na pumasok na yung period campaign, wala na siya sa larangan ng kongreso, kumbaga, wala na siya sa panunungkulan at tumatakbo siya sa panibago, pwede pala yun na hindi ibagsak sa tinatawag na plunder. Kaso, ang nasilip sa kanya, kasalukuyan pala siyang nasa kongreso. Kaya yun, maaaring pumasok ng plunder. At isa pa, hindi niya yata ito idineklara sa kanyang hindi pumasok sa kanyang salin o Kaya ayun, ang isa sa
nasilip sa kanya. Pero kung ang pag-uusapan kasi donation, kusang loob yan eh. Oo, kusang kaloob ng tao na nag-donate. Kaya nga lang, nagkakaroon ng problema dyan kasi nga, sa larangan siya ng public service. Kasalukuyan pa siyang nasa serbisyo bilang kongreso. Nung tanggapin niya yung donation. Yun ang parang nasilip sa kanya ayon doon sa nagpaliwanag na abogado na napanood natin. At yan pala, yung plumber na yan, marami palang elemento yan na dapat kang mag-ingat. Kung ikaw ay isang nasa public official, mag-ingat ka sa mga donation na dumarating sa'yo. Kaya yun, ewan ko, di umano, yata, tuloy na yung kaso para sa kanya. Ngayon, tungkol naman doon sa sistema ng rally, nabanggit ko na yan doon sa una kong video, hindi solid na Iglesia ni Cristo yung mga nagrally. Nasa iba't ibang sekta ng religious group at iba pang mga sektor ng mga grupo o tinatawag na partido. Kaya lang, pangalan lang ng iglesia ang dinala sa sistema ng rally. Na yun ayon sa mga ibang nagko-komento, baka malagay din sa alanganin ng INC dahil nga may nagsasabi na yung rally nakapirwisyo sa ating mga mamamayan. Yan naman sa totoo lang, kung iglesia ang talagang magrarally, nabanggit ko na rin yan, hindi mangyayari na magkakaroon ng perwisyo dahil bago magumpisa ang rally, siguradong may permit yan. At yung nangyari palang rally, noong mga unang araw yata, di umano, ay walang permiso. At noong ikalawang araw lang yata sila, binagyan ng permiso. Kaya ngayon, nalalagay sa alanganin ang INC dahil nga sa ganung pangyayari. So, nakaperwisyo di umano sa mga mamamayan yung sinagawang rally. Pero ganun pa man, wala naman itong masamang nangyari o naging magulo o naging ano pa man. May mga nila na konting diferensya lang. At nakita naman natin, napanood natin, hindi naman talaga lubhang ano. Kaya lang, siyempre, pangalan ng iglesia ang dinadala doon sa rally, bagamat hindi naman solid na rally ng iglesia yan, kung nga, ano ang pangalan ng iglesia, sa iglesia lahat puputok yung sistema. At yan naman, kaya naman lumahok ang mga kaanib sa iglesia sa rally na yan, base na rin sa kahilingan din ng mga ibang sekta. At yata, pinayagan din yata ng pamamahala sa iglesia yung ilang kapatid na nakilahok dyan. Bagamat walang deklarasyon talaga ang INC na magrarally. Dahil ang INC, pag talagang magdideklara ng rally, pinaghahandaan yan. At yan pinagpapanata para may patnubay. At hindi papayagan ng INC basta-basta na may makikihalong ibang sekta o ibang grupo. Tulad nung nangyari ng mga nakaraang rally ng INC, yung tinatawag na peace rally. Hindi pinayagan ng INC na may mapahalong iba. Kung napanood yung nakaraang rally, meron gustong pumasok at makiisa, hindi pinayagan, ikinaboy. Di ba? Kaya, ang INC kasi, hindi rin yan mapaglabag sa kautusan o anumang batas na ipinaiiral sa ating pamahalaan.
Bagkos ang INC ang number 1 tagatupad o sumusunod sa mga batas na ipinaiiral sa ating pamahalaan. Kaya kung may nangyari mang pangyayari dito sa nakaraang rally, at tignan na lang natin sa mga susunod na araw kung ano ang magiging resulta dahil di umano baka makasuhan din daw ang mga ng INC dahil nga sa perwisyo idinulot. Pero may mga naano rin tayo sa mga comment na bakit daw pag INC ang magrarally, perwisyo dinudulot. Pero pag ibang sekta at ibang grupo, kahit nakikita na natin na may karahasang nangyayari, demokrasya ang kinalalabasan. Di ba? Kaya tuloy ang pamunuan ng INC minsan, nasasabi na yung batas natin nagiging baluktot. At parang may pinapanigan. Kaya mga idol, ang advice natin sa ating mga kasamahan dyan na magrarally, sana kasama nyo man o hindi ang INC, gawin nyo mapayapa ang inyong rally. Ingatan nyo makagagawa kayo ng makapiperwisyo o makapipinsala sa kapwa. Lalo na magkakaroon ng kaguluhan. Dahil ang ating PNP kahit papano, nire-respeto rin yung pagtitipon-tipon. Hindi marahas o hindi gumawa ng anumang aksyon ang ating PNP. Yun ang pinagpapasalamat natin na ang ating mga kinaukulang batas binibigay ang maximum tolerance. Diba? At yun naman din ang order ng ating Pangulo. Maximum tolerance. Kaya lang kasi may mga kapwa rin naman tayo na talagang sabihin na natin na nakagagawa ng paglabag. At yung tinutukoy nila na ang pagrarally daw ay perwisyo, kahit hindi INC ang magrally, mga idol, magdudulot ng konting perwisyo yan sa ating mga mamamayan. Dahil lalo na naantala yung mga sasakyan, kakaroon ng traffic, sa pagbiyahe ng mga ating mga commuter, hindi talaga maiiwasan yun na magkaroon ng konting perwisyo sa mga kapwa nating mamamayan na hindi kalahok sa rally. Normal lang yun sa nagrarally na may konting abala o perwisyo. Kaya sana maunawaan din ng ating pamahalaan yung nangyari na rally. Buti na lang, hindi nga gumagawa ng kaukulang aksyon ng ating pamahalaan. At ang ating Pangulo, sa totoo lang, mahaba ang kanyang Korea o yung kanyang PC. Hindi siya basta-basta pumapatol sa kung ano pa mga nangyayari. Maliban naman siguro kung talagang hinihingi na ng pagkakataon na talagang dapat nang buwagin at kung nakakaperwisyo na talaga, pwede na siya magbigay ng order. Yan, sa sistema naman ng ating mga kinaukulan, sana yung kanyang mga galamay, yung kanyang mga tauhan, ay tumupad na ng kanilang tungkulin nang naaayon din sa tama. Huwag yung basta na lang gagawa ng kung ano na makakasira sa ating Pangulo. Pero totoo lang, ang sumisira minsan sa ating Pangulo ay yung kanyang mga galamay na rin na sabihin na natin hindi naman sinasadya pero nakakagawa ng hindi maganda. Di ba? Kaya yan, napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga doon sa mga nakaraang rally na napanood natin. Kaya yung kaso ni Marcoleta, kung tama yung paliwanag ng abogado, na pwede talaga siya kasuhan ng plunder dahil kasalukuyang nasa kongreso pa siya. At hindi niya yata inano sa talin yung kanyang donation.
Pero kasi, ang donation, wala namang pinagbabawal dyan eh. Wala namang nakalagay sa batas na bawal tumanggap ng donation ang isang kandidato. Maliban na nga lang kung siya ay nasa serbisyo pa. Pero kung sa kasalukuyan palang tatakbo siya, siguro wala namang sigurong bawal doon. Kasi wala naman siya sa serbisyo eh. So, yun ang nasilip yata kay Marcoleta. Kasalukuyan na sa Kongreso pa siya nung kanyang tanggapin yung donation. So, pero hindi naman masasabi kasing ingatin wealth yun kasi hindi naman kaba ng bayan yung kanyang ginamit o ginastos. Kaya lang kasi nasilip, ang isa pang nasilip doon, umover siya doon sa kapasidad ng donation. 75 eh. Ang ano yata, dinideklara yata hanggang 50 lang. Eh, umover siya. Kaya may probable cause na makasuhan siya. Diba? Tama mga idol? Okay, Beno, mga idol, salamat ng marami sa may sandali nitong ating kwentuhan. Sinamahan niyo ko. Ito pong muli, yung lingkod, si Boye. Ay pansamantala nagpapaalam. Pero bago ang lahat, bago tayo maghiwa-hiwalay, ayan mo nang batiin kayo muli na isang magandang hapon. Kalukuyan tayo naka-duty ngayon dahil itong araw ng ating duty bilang lupon sa larangan ng serbisyo publiko. Papaalam sa inyo ang kasabali. Paalam!